Sumugod ang ministro ng panlabas ng Iran sa China para humingi ng tulong. At nakakagulat, mukhang epektibo ito. Kahit nahihirapan ng China, dati halos 60% ng langis nito ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ngunit natigil ito dahil sa aksyon ng Iran. Sa kabila nito, mukhang handa pa rin ang China tumulong sa rehimeng Islamiko. Tingnan natin ang ginagawa ng China. Para sa China, nagsimula ang problema ng parusahan ng kagawaran ng tesoreria ang Hangli Petrochemical Refinery, isang malaking refinery. Nagpoproseso ito ng 400,000 bariles ng langis kada araw. Kaya ito ang ikalawang pinakamalaking independent refinery sa bansa. Pinatawan ito ng parusa noong huling linggo ng Abril. Narito ang sinabi ni kalihim ng tesoreria na si Basen nang ipataw niya ito. Pakinggan mo. Nakikipagtulungan kami sa aming mga kaalyado sa Gulpo na matapos pagbabarilin ng halos 40 araw ay mas handang ibahagi ang mga bank account ng mga miyembro ng rehimen ng Iran at ng kanilang mga bansa. Nakikipag-ugnayan kami sa mga bangko, kabilang ang mga bangkong Chino, upang ipaalala sa kanila ng anumang kalakal mula sa Iran at ang pagbili nito ay ipinagbabawal. At na ang mga dolyar ay masasailalim sa parusa at kami ay magpupumilit para sa mga sekundaryang parusa kung magkakaroon ng problema. Bilang tugon sa mga parusa, gumawa ang China ng hindi karaniwan. Talagang hinarang nila ito. Naglabas sila ng kautusan na nagbabawal sa mga kumpanya sa China na sundin ang mga parusang ito. Ngayon, matinding pressure ang dulot ng kautusang ito sa mga internasyonal na kumpanyang nasa China. Kapag sinabi kong internasyonal, ibig kong sabihin ay anumang kumpanya, Chino man o dayuhan, na may negosyo sa loob at labas ng China, pati na rin sa Estados Unidos. Ngayon, ang mga kumpanyang ito ay nasa panganib. Kapag sumunod sila sa sanctions, nilalabag nila ang batas ng China. At kung hindi naman nila susundin ang mga sanction, nilalabag naman nila ang batas ng Amerika. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang bagay na hindi pa nasubukan ng China noon. Nagpatupad din ang US ng sanction sa ibang kumpanya at bangko na tumutulong sa Iran. Pero hindi tumugon ang China. Pero sa pagkakataong ito, tumugon ang China dahil ito ang pangalawang pinakamalaking refinery sa bansa. At bukod pa doon, napakahalaga ng refinery nito sa pagsusupply sa mga reyon sa paligid nito. At iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga kayang mawala ng China ang refinery na ito. Kaya naman pumapalag sila. Mula sa pananaw ng US, hindi natin eksaktong alam kung paano tutugon ng China dahil muli, ang kagawaran ng pananalapi ay hindi pa talaga nagbigay ng anumang komento. Hindi nila sinabi kung ano ang mangyayari. Sinabi na dati na papatawan ng sekundaryang parusa ang sinumang kumpanya na lalabag sa parusa ng US. Ayon nito sa kagawaran ng pananalapi bago ipinatupad ng China ang kautusan. Hindi ako sigurado kung kikilos sila laban sa China dahil gaya ng alamin nyo, bibisita si Pangulong Trump sa China upang makipagkita kay Xi Jinping sa Mayo 15 malapit na yon. Duda ako na gustong magdulot ng insidente ang US bago ang pagpupulong. Kahapon, nagdaos ng press conference si kalihim ng Estado na si Marco Rubio at tatanong siya tungkol dito. Hindi siya nagbigay ng malinaw na sagot tungkol sa gagawin ng kalihim ng pananalapi. Pero binanggit niya ang ilang mahahalagang punto. Pakinggan ninyo ito. Pwede mo rin bang sagutin ang tungkol sa hindi pagsunod sa mga parusa ng US? Sige, i-refer ko kayo sa kagawaran ng pananalapi tungkol dyan. Meron kaming mga opsyon. Kung hindi ninyo papansinin ang aming mga parusa, haharap kayo sa mga sekundaryang parusa. Wala akong anunsyo tungkol dyan ngayon, pero hindi namin ito ginagawa para lang sa simbolismo. Tungkol sa pagbisita, ayos lang. Sana maridig niya sa mga Chino na ang ginagawa nila sa Kipot ay nagiging dahilan para maihiwalay kayo sa buong mundo. Sila ang may kasalanan. Hindi kayo dapat nagpapasabog ng mga barko. Hindi kayo dapat naglalagay ng mga mina. Hindi kayo dapat nang hostage o sumusubok na i-hostage ang pandaigdigang ekonomiya. Sana kahit pribado, direkta sanang sabihin ng mga Chino ang mensaheng gusto nilang iparating. Tulad ng nabanggit ko, ang China ay umaasa sa pag-export. Sige, hindi ako nandito para magsalita para sa kung anong pinakamabuti para sa China. Pero halata naman, ang China ay isang ekonomiyang nakasalalay sa pag-export. Ibig sabihin, umaasa sila sa ibang bansa na bumili mula sa kanila. Hindi ka makakabili mula sa kanila kung hindi mo naman may papadala doon. At hindi ka rin makakabili mula sa kanila kung winawasak ng ginagawa ng Iran ang ekonomiya mo. Kaya interes din ng China na itigil ng Iran ang pagsara ng mga kipot dahil naapektuhan din sila. Tapos kagabi lang, pumunta sa China si Iranian Foreign Minister Abbas Araghi. Ito ang unang pagbisita na ganito. Ito ang unang beses na bumisita siya sa China mula na magsimula ang digmaan na ito. Kaya binabantayan ito ng lahat. Lalo na't isang China
sa pinakamalalaking taga-suportang pang-ekonomiya ng Islamic regime. Bumibili ang China ng siyam, 48% ng langis na ina-export ng Islamic regime. Kaya kung wala ang China, wala talagang ekonomiya sa Iran. Talagang umaasa ang Iran sa China. Walang tiyak kung anong gusto ng Iran na yon. Habang nire-record ko ito ngayong Martes ng gabi, di pa natin alam ang pag-uusapan. Pero mas interesante ang nangyari bago siya dumating sa China. Naglabas ng nakahagulat na pahayag si Pangulong Trump. Pero bago natin ito talakayin, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Malaking tulong ito sa aming algorithm at nagdadagdag motibasyon para ipagpatuloy ang pagbabalita. Tingnan natin ang pahayag na ito, batay sa hiling ng Pakistan at iba pang bansa. Ang malaking tagumpay ng militar sa kampanya laban sa Iran. Dagdag pa, dahil sa malaking pagusad sa kasunduan, kasama ang kinatawan ng Iran, nagkasundo tayo na. Habang nananatili ang blockade, Project Freedom, pansamantalang ititigil ang galaw ng mga barko sa kipot ng Hormuz upang makita kung maisa sa katuparan at mapipirmahan ang kasunduan. Ngayon, nakakagulat ito hindi lang para sa akin, kundi para rin sa maraming tao na, alam mo na, sumusubaybay sa lahat ng nangyayari. At ang pangunahing dahilan kung bakit nakakagulat ito ay dahil kahapon ay may ilang opisyal ng gabinete na naglabas ng kani-kanilang pahayag. Sa madaling salita, sinasabi nila na isa itong napakagandang makataong proyekto na isinasagawa ng Estados Unidos, Project Freedom, at magpapatuloy ito. Naipit ang mga barko sa Golpo ng Persia dahil sa kilos ng Iran sa kipot ng Hormuz. Kaya tutulong ang Estados Unidos para makalabas ang mga ito. Tulad ng alam niyo, mahigit 2,000 barko ang naipit sa Golpo ng Persia ng lampas 2 buwan. Sa tingin ko, 2 buwan at 1 linggo na ito. Bukod pa rito, ang 2,000 barko na ito na may 20,000 marinero ay nauubusan na ng supply at mga pangunahing pangangailangan habang naipit sa internasyonal na katubigan. Iyan ang dahilan ng pagsisimula namin ng proyektong makataon na ito na sinabi namin sa publiko ng simula nito ni Pangulong Trump. Ngayon, 2 araw pa lang mula ng simulan, pansamantala muna naming ititigil ito. Sana magkaroon na agad ng kasunduan. Kung hindi, mahirapan ng administrasyon ipaliwanag kung bakit namin ito itinigil muna. Kahapon sa press conference, sinabi ni Pangulong Trump na naging magiliw ang Tsina sa US. Kahit na kumikilos ang US laban sa Iran, na tila puppet state ng Tsina. At sinabi rin niya na baka matulungan tayo ng Tsina na makakuha ng anumang kasunduan. Pakinggan ninyo. Sa susunod na linggo, may mahalagang pagpupulong kay Pangulong Xi sa Beijing. Ayon kay Kalihim Bison, prioridad sa agenda ang Iran. Ano ang inaasahan ninyong makamit kasama si Pangulong Xi kaugnay ng Iran? Totoo, maganda ang relasyon ko kay Pangulong Xi. Alam mo, napakabuti niyang tao at magkasundo kami. Nakikita mo naman kung paano namin ito ginagawa. Marami kaming negosyo sa China at malaki ang kita namin. Iba na ito kaysa dati. Pag-uusapan ko yan, isa sa mga paksa. Mabait naman siya tungkol dito. Sa totoo lang, 60% ng lanis niya galing sa kipot ng Hormuz. At sa tingin ko, naging magalang siya. Hindi tayo hinamon ng China, hindi nila tayo hinahamon, at hindi niya gagawin yon. Sa tingin ko, hindi niya gagawin yon dahil sa akin. Pero sa tingin ko, naging magalang siya. Ngayon, lalo pang nalilito ang lahat ng sumusubaybay dahil dito. Sabi ni Pangulong Trump, malapit nang mapirmahan ang kasunduan sa Iran. Pero ayon kay Kalihim Marco Rubio, hindi pa natin alam kung sino ang kausap dahil magkakaibang paksyon ang namumuno at hindi tiyak kung sino ang may kapangyarihan. Kahapon lang, nakita natin ang IRGC na umatake sa UAE at nagalit ang Pangulong Iranyano na nagsabing, hindi namin sinusuportahan ang pag-ataking ito. May mga paksyon na nag-aagawan ng kapangyarihan sa Iran. Sabi ni Pangulong Trump, malapit na ang kasunduan. Pero naririnig din natin si Marco Rubio na may ibang pahayag. Kalihim Rubio, may nakita ka bang palatandaan na handang isuko ng Iran ang kanilang programa para sa sandatang nuklear sa kapani-paniwala at mapapatunay ang paraan na mapapababa agad ang tensyon? Ganito kasi yan, matagal na itong problema para sa kanila, di ba? Ibig kong sabihin, palagi nilang sinasabi na ayaw nila ng sandatang nuklear. Kasi nga, palagi nilang sinasabi yon. Pero hindi naman nila talaga ibig sabihin yon. At bakit mo nasabi? Paano mo nalaman na hindi nila sincero yon? Hindi sila sincero kasi ginagawa nila lahat ng bagay at sa kasaysayan ay sinubukan nilang gawin lahat ng ginagawa ng isang bansa na gustong magkaroon ng programa para sa sandatang nuklear. Halimbawa, nag-i-innovate sila at sinusubukan nilang mag-innovate ng mga long-range delivery missile na sa ilang pagkakataon ay kaya nang abutin ang malaking bahagi ng Europa. Nagdatayo sila ng malalaking centrifuge sa ilalim ng lupa para sa enrichment activity. Maraming bansa ang kasali sa enrichment business, pero ginagawa nila ito palihim sa bundok at kuweba. Laging may mga tagong bahagi ang nuclear program nila na hindi ibinubunyag sa mundo.
Alam natin na may hawak silang 60% highly enriched uranium na talaga nilang ginawa. Wala itong gamit sa sibilyan. Zero talaga. May pagkakataon silang patunayan na hindi sila interesado sa nuclear weapon. Hindi lang sapat na sabihin ito, kailangan din nilang gawin ang mga hakbang na magpapatunay nito. Sa totoo lang, kung ang gusto ng Iran ay isang sibilyang nuclear program para sa mga planta ng kuryente at mga ganung bagay, maraming bansa sa mundo na meron yan at hindi sila nag-enrich. Ini-import nila ang enriched na material. Pwede naman nila gawin yon, pero hindi sila kumikilos na parang yon ang gusto nila. Umaasta silang gusto nila ng military nuclear program na hindi katanggap-tanggap. Ito ang prosesong kinabibilangan natin na yon, layunin ng diplomasya na magkaroon ng kahit anong antas ng pagkakaunawaan sa mga paksang na pagkasunduan nilang pag-usapan sa negosasyon. Hindi naman kailangang maisulat agad ang mismong kasunduan sa loob lang ng isang araw dahil napaka-komplikado at napaka-technical nito. Pero kailangan nating magkaroon ng isang diplomatikong solusyon na malinaw kung ano-ano ang mga paksa na handa nilang pag-usapan at hanggang saan at anong mga konsesyon ang handa nilang ibigay sa simula pa lang para maging sulit ang mga pag-uusap na yon. Iyan ang pinagkakabalaan ni Steven Jarrett at ng buong team. At umasa akong magkakaroon tayo ng magandang balita tungkol dito. Iyan ang kinalalabasan na mas gusto namin. Iyan ang resultang mas gugustuhin sana natin noon pang isang taon ang nakalipas. Sa tingin ko, iyan din ang matagal ng gustong resulta ng karamihan sa atin. Pero hindi yon ang opsyon na binigay nila based sa kanilang mga ginawa. Ngayon, syempre, gaya ng maiisip ninyo, todo ang selebrasyon ng Iranian media tungkol dito. Ipinapakita nila ito bilang isang tagumpay ng Iran. Sinasabi na hindi kailangang isuko ng Iran ang kahit ano. Umatras ang Estados Unidos dahil hindi ayon sa plano ang nangyayari para sa US. At guess what? Hindi pa doon natapos yon. Inatake rin nila ang isang barkong Pranses na palabas ng kipot ng Hermos. Muling sinuway ang batas internasyonal at nagsagawa ng teroristang pag-atake. Narito si General Dan Kane, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, na napapaliwanag kung ilang beses nilabag ng Iran ang tigil putukan at inatake ang mga sibilyang barko. Pakinggan ito. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng update sa mga nagdaang araw ng mga aktibidad. Makikita sa mapa, tulad ng sabi ng kalihim, na itinatag ng Estados Unidos ang Project Freedom para buksan ang kipot ng Hormuz. Ipinapakita ng grapikong ito ang mga armadong engkwentro na sinubukan o isinagawa ng mga Iranian laban sa rehiyon. Ipinapakita ng mga berdeng at asul na tuldok ang mga pangkat ng mga komersyal na barkong pangkargamento at mga barkong tanker. At ang Estados Unidos ay nagtatag ng malaking presensya sa kipot dito upang buksan ang malayang daloy ng kalakalan habang binibigyang diin na nagpapatuloy pa rin ang blockade sa silangang bahagi. Ipinapakita ng mapa ang mga halimbawa at sampol ng mga pag-atake ng Iran laban sa mga komersyal na barko sa kipot pati na rin sa Golpo ng Oman at sa Arabian Gulf. Mula nang i-anunsyo ang tigil putukan, 9 na beses nang nagpaputok ang Iran sa mga komersyal na barko at 2 container ship na ang nasamsam nila. At inatake na rin nila ang mga puwersa ng US ng mahigit 10 beses, lahat ay hindi pa umaabot sa antas ng muling pagsisimula ng malalaking operasyon ng labanan sa ngayon. Makikita mo rin ang mga tanker at kargamentong barko sa US blockade, gaya ng nabanggit ko. Dahil sa walang pinipiling pag-atake ng Iran sa buong reyon, kasalukuyang may 22,500 na mga marinero na sakay ng mahigit 1,500 at 50 na komersyal na barko na naipit sa Golpong Arabo at hindi makatawid. Bukod sa pag-atake sa mga barkong pangkalakalan, patuloy na inaatake ng Iran ang mga kalapit bansa nito. Kahapon lang, inatake ng Iran ang Oman ng 1 beses at ang UAE ng 3 beses, kabilang na ang pag-atake sa Fujairah Oil Terminal na matagumpay na napigilan. Nagpakawala sila ng cruise missile, drone at maliliit na bangka laban sa US forces na nagtatanggol sa komersyal na barko sa kipot. At matagumpay na napigilan ng mga MH-60 helicopter ng hukbong dagat ng Estados Unidos at mga AH-64 Apache helicopter ng hukbong katihan ang mga banta na yon. Sa ngayon, mas tahimik. Ngayon, inanunsyo ng Iran kahapon ng bagong patakaran para sa mga barkong tatawid sa kipot ng Hormuz. At alam mo, nagkamali sila. Sa tingin ko, dahil bihirang internet sa Iran, hindi talaga nila alam paano ito gumagana. Ibinahagi nilang email na gagamitin nila para makipag-ugnayan sa mga barko at sa madaling salita.
para mangolekta ng multa mula sa mga ito. Humigit kumulang $2 milyong kada tanker kung gusto nilang tumawid sa kipot ng Hormuz. Ayoko magsalita ng bagay na posible magdulot ng problema sa YouTube dahil di ako sigurado sa mga patakaran. Pero bilang isang news channel, ipinapakita ko sa inyo ang email na inilabas ng Iran sa publiko. At siguro kung may ilang minuto kayong libreng oras, pwede kayong maglibang. Gawin niyo ang gusto niyo. Pampubliko naman ito. Nakakakuha kami ng ilang libong views sa bawat video man lang. Kung makatanggap ang Iran ng libong email, mas mahirapan silang makuha ang $2 milyong mula sa ibang tanker. Mag-enjoy kayo, yan lang ang aking mensahe. Sana may balita na tayo sa kasunduan bukas. Tulad ng sabi ko, nire-record ko ito ngayong Martes ng gabi. Kaya sana, magkaroon ng kahit anong progreso sa pagpupulong ng mga Tsino na nagaganap kasama ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran at magkaroon tayo ng kahit anong kasunduan. Kung hindi, di ko maintindihan bakit itinigil muna natin ang Operation Project Freedom. Ako si Sam. Magkita tayo sa next na video.